Vlog! Morning! Good morning! Morning ka! Good morning mga ka-farmers. Farmers, actually po, naglilipat po siya ng tanim na pechay. Ito po yung ginawa. Yan. Container, ano tayo ngayon? Gardening. Ano po yan, yung ginagawa mo? Ako ay nagta-transplant ng Transplant po siya ng mga... pechay seedlings Yes. Bali, ang ginamit po dito is yung mineral water. na Tapos, container. Tapos, in-slice po sa gitna. Hindi ko alam kung Hinati. tama diskarte. Yung mga iba kasi, Comment down below po kung tama po yung pagtatanim namin ng pechay. Wala lang po, para lang po kasi mahal po ang mga gulay. So, naisipan namin magtanim ng pechay para na rin makabawas sa gastusin. Kasi ang mahal na po ng yung seedling gasolina. ko, mali eh. Mahahaba na eh. Mahahaba na eh. Dapat transplant ko or kulang ng sunlight kaya naggano'n nung nating seedlings ko. Anyway, sayang din kung hindi ko ita-transplant, di ba? Try lang natin. Try lang natin, pag lumaki, kakainin namin and then magbibigay kami sa kapitbahay pag sobrang dami. Yun. Kung kayo mga viewers, malapit lang kayo sa amin, bibigyan ko kayo. Abangan nyo pag Update ko po kayo kung Update okay natin na pag siya, malaki na, ganyan. Bye. Ilang days ba to, sir? So, Ilang days ba to, sir? nasa na ata to? 10 days? I mean, ilang days bago siya Pag-harvest? Pag harvest? after transplant, 30 days ayos. Okay, 30 days lang mga ka-vloggers. Tingnan natin after 10 days, 10-20 na lang para makita ang progress. 10 days later, sabi ko Oo, masarap yan. So, ito naman po, naglinis po ako ng paligid. Ito po yung aking mga halaman. Diniligan ko na po sila. Ayan po sila. Yan. Meron pa po dito. Yan po. Ganyan lang po mag-transplant. And then, ito naman po yung isa pang halaman ko. Ayan, kadidilig ko lang din po. Ayan, itong aming grotto. Ayan, si Mama Mary, grotto namin. Ayan, kami ay magluluto na kamatis. Isasarsyado po namin ang kamatis. Yan. Oh, yan. Ayan, niluluto po namin sa sarsyado. Yan. Ito naman po ay rice. Nag-fried rice din po kami kanina. At mayroon pong mga nakaabang na pusa. Yan. Nakaabang sila dito sa aming pinilitong galunggong. Di pa sinangag, ha? So, tatago po muna natin tong galunggong. Baka sakaling na wala. At ito naman po ang aking sister Akas. Nagluluto na po siya. Anong niluluto mo? Sarsyadong galunggong. Yes. Ito po. Ito naman yung rice. Nagluluto na rin kami ng rice. Hindi pa masyadong luto. Yan. Ayan. So, sigurado masarap to kasi marunong po magluto ang aking kapatid ng lutong bahay. Kasi ako hindi ako marunong. Tagalinis lang po ako, kamo. Tagalinis lang po ako ng bahay, pero hindi ako tagaluto. Iniwan mo. Oh, hindi ako tagaluto. Iniwan kasi mo. Pagkabalag mo. Yan. Ito, busy na oh. Yan. Lalagay na ang kamatis. Ay, diba, busy kami sa bahay. Dito kami Wala bang sarado to? Huwag na sana. Mas maganda kung sarado. Paano bang maluto? Ay, this one na lang. Pwede ba to? Oo naman. Okay, ugaso ko naman. Dandan sa ganyan. Update ko kayo mamaya pag ito na lahat. Ito naman ang mga anak ko. Yan sila. Kagigising. Kaya po sila. Aray ko. Wait lang. Ito naman ang ating beauty Huwag may queen. pa-post yan, ha? So, ito po ang aming daily routine, mga ka-vlogs. Hello, vlogs! Hello, guys! Ito na po ang
Upo muna ako dahil napagod ako magdilig. Napagod akong alam niyo na, maglinis ng bahay. Pagod. Ito po, morning, good morning po. Anong pinoproblema? Mabubuhay kaya sila? Malamang mabubuhay sila. Ito po, ang pechay. Yan. Agriculture. Yan po ang pechay, sana lumaki. Ganyan. Ganyan pa lang magtanim. Yan sila. Ito ay si Hank. Hello, Hank. Hank. Nakakagigil po si Hank. Hank. Ito naman po si Ben. Ben. Ayan po si Ben. Nakakagigil din po. Nakakulong po sila kasi may mga pusa din po kasi kami. Baka habulin nila. Pero pinakakawalan naman po sa namin sila once a week. Para hindi naman po sila maboring sa kanilang kulungan. Nanggigigil po ako talaga sa kanila. Ayan po. Gigil ako sa inyo. Ayan po silang dalawa. Say hi sa aking vlog. Ito naman po si Mother Cat. Nagdidede naman po ang kanyang dalawang anak. Yes. Morning milk sila. Yan. Diba? Cute ng mga babies niya. Siya si Snack. Diba? Ayan po ang maaraw na aming routine every morning. Pagkagising, maglilinis na ng bahay or kung ano man ang gagawin. Ganun lang po. Tipid-tipid sa lahat kasi sa sobrang mahal na lahat ang bilihin. Kailangan magtanim-tanim na ng pechay. Ayan. Ang laki na ito. Another batch after 10 days. Harvest. Kain tayo. Mapungga tayo sa pechay. Okay lang, masustansya ang pechay, hindi po ba? Tsaka pag-aralan mo siyang mag-harvest, pag natuto ka, pwede nang pang-negosyo yan. Hindi po ba, guys? May malaking lupa naman. May malaking ano tayo. Meron naman po kaming pagtataniman na maliit na lupa, kasya na ang pechay. Kasyan. Yun po. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dali na. Madali na lang po yan. Diligan na lang ako. Kaya guys, kailangan natin ng Patience. pasensya or kung gusto nating, alam niyo na, makapagtipid-tipid po dahil sa mahal po ang bilihin ngayon, magtanim-tanim na lang po tayo. Magtanim ng talong, okra, kalabasa, or kahit ano man ang pwede nating itanim natin. Kasi, Diyos ko po sa palengke, sobrang mahal ng bilihin talaga doon. Sobra-sobra na po talaga. May itinanim. Kung may tinanim may ani, hindi po ba? Ito lang po ang routine namin every morning. Huwag po kayong masawang manood ng aking vlog. Ganito lang po, daily routine, daily life. Ano nga abangan nila dito? Abangan nyo po ang paglaki ng aming pechay. Para update po namin kayo. Yun lang po. Update ko rin po kayo mamaya sa niluluto ng aking kapatid na sarsyado. Yun pong aming breakfast for today. Binili lang din po namin dito kanina kasi po may nagbebenta po dito kanina ng galunggong, mga gulay, ganon. So bumili na rin po kami kasi kaysa pupunta pa po kami ng palengke, ang mahal po ng pamasahe dito sa lugar namin. Dito sa bahay po hanggang market is 30 pesos sa tricycle po ang sinisingil nila sa amin. So
60 pesos na po yun. Kung sakali na back to back ka, isang tao po, 60 pesos na po yun. Mahal na po nun. Shout out sa mga tricycle drivers. Yes po. So, maswerte na po kami at may dumaan kanina na nagbibenta ng gulay, isda. Bumili na kami at least menos gastos pa po. Menos pamasahe. Fresh naman. Tapos yung pamasahe, pambibili mo na lang ng ng isda tsaka ng kamatis. Yun po. Kasi ang mahal po pati gasolina. So, nagmahal po lahat talaga. Di po ba? Ramdam natin, lalo na tayong mga normal na mamamayan lang po. Mararamdaman po talaga natin ang mga pagtaas ng mga bilihin, hindi po ba? Maswerte na lang po yung mga talagang mayayaman po kasi hindi lang mararamdaman yan. Lalo na yung mga contractor po. Hindi lahat. Yung mga, Marinig ka na mga contract. yung mga contractor po, swerte po yung mga hindi lang mararamdaman. Mga kurakot Yan. na contractor. Nakurakot. Kurakot na contractor kasi hindi naman po lahat ng contractor is kurakot. Oy. Hindi naman din po lahat ng politiko kurakot. Ano ba? Politiko o kontrakto? Pare-pareho silang yes. Pare-pareho silang kurakot. Sa totoo lang po ba? Tayo pong mga mamamayan ng Bigla ka naging para kawawa. yung matanda. Aden! Kasi totoo naman po, di ba? Kayo po ba, hindi nyo ba nararamdaman yan? Di po ba? Sila po payaman ng payaman, samantalang tayo po pahirap ng pahirap. Gaawin na naman po ang dalawang pusa ko. Diyos ko. Hi! Nag-aaway na naman po sila, ang aga-aga. Kaya talaga nakakulong po itong isa kasi nag-aaway po sila. Diyos ko. Nagkakasugat-sugat na sila sa pag-aaway. Ano po bang pwedeng gawin para hindi na po sila mag-aaway? Hindi ko rin po alam kung paano sila gagawin para hindi sila mag-aaway eh. Hindi ko alam po anong gagawin po. Diyos ko. Pag nag-aaway po sila, tatahol naman po ang mga aso. Ay! Ako! Matahol naman na sila pag nag-aaway yung dalawa. Yan. Si Ben at si Hang. Ay sa ating pechay. Yan na po, dinidiligan na po siya. Yan. Tuwang-tuwa sila pag nadidiligan, ano? Siyempre lalaki sila. Ikaw. Ayan po. Nadidiligan ka ba? Pagkatapos ano, wala akong sprinkler ba? Napilitan ko ako na ganito. Magsalita ka. Bakit mo siya dinidiligan? Ano bang kailangan ng mga plants para halaman, para mabuhay? Soil, water, sunlight. Diba? Ano po? Ano? Meron tayong tinatawag na photosynthesis. Ngayon, nililipat ko to. Hindi pwede dito to. Sisirain ang mga pusa mo. Sirain nila yan talaga. Kaya dapat ilipat siya sa safe place. Kasi kawawa naman ng mga pechay. Ano to? Tapos nang madiligan ng mga pechay. Take ko muna sila dyan. Mamaya ko na ilipat. May sunlight na. Yung bagong transplant kasi. Pag pinaaraw mo yan, sabi nila yun. Pero yung iba kasi may hardening stage pa yun. Talagang naka-sunlight na yan yung mga seedlings galing sa nursery. Pinapaarawan para talagang tumibay. Hardening. Ganun Tapos pala. transplant. Yung may iba, pag hektarya, subway system. Problema sa subway system kasi baka pag hindi marunong yung nag-subway, siksikan yun, makapal. So, hindi rin mabubuhay. Na-try ko na yun dati. Mag-subway system ako. Wala, sayang lang yung... Maliliit lang sila. Oh, ayan o, ang pakita ko sa kanila yung yung aking ginamit. Ito po, mga pechay. Ito ang gamit ko, ama. Malalaki na rin sila, mama. Ito yung ginamit ko na East-west na seeds. Yan, This is seeds 1 po. kilo.
1 kilo. Malami po ang 1 kilo. Sobrang dami. Ang ginamit ko dyan, Butil lang. Isang cup lang ng ano, ang kalahating cup nung that one, the Coca-Cola na yung Takip. Oh, yun lang. Takip ng Coca-Cola na magagawa ito, pang extra itong mga to. Ayan po, ang dami yan. 1 kilo is marami na pong magagawang pechay. Kaya, Imagine nyo, mura lang to. Tapos pag naitanim mo sa extra, tapos nabuhay lahat, ka-harvest ka, magiging milyonaryo ka sa pechay. oo. Talagang tiyagaan lang po talaga ang pagtatanim ng gulay. So, pag-aaralan po talaga. Kasi hindi po basta-basta talaga. Pero, pwede naman kainin pag hindi nabenta. Those are the challenges. Ang challenges nga pag siyempre you have to, pag kailangan mo may market, may benta mo yan. Una muna sa production, sa paglaki, kailangan maalagaan ng tama. Nandiyan ang pest yung mga insects, saka kung ano-ano. So, pag nasira din yan tayo, Peste. peste yung hindi sayang. So, paano gagawin para hindi siya mapeste? Wait lang. Yung iba kasi, yung mga iba nagpe-pesticide, insecticide, pero hindi advisable dahil yung mga commercial kakainin mo may insecticide, kawawa naman ng... Tsaka magbubutas-butas yung leaves. Hindi, yun ang nagkukos yung mga insects. So, ang end user ang kawawa pag insecticide mo kasi hazardous so may mga farmers ngayon ang ginagamit ano tawag dito yung organic na insecticide. Organic? Ano yung organic? Tain ng kalabaw? Nagdi-develop sila ng hindi ko alam kung Pupo ng kalabaw. Sorry po sa mga kumakain. yung soil preparation naman yun. Actually yung ginamit dito, hindi ako nakapag soil prep, ready-made na mura lang naman Po, yan. yung ginamit na lupa, ayan po. Yan. Yung Pero ginamit pag na, sa sa large scale, may mag-soil prep ka, pwedeng cow manure or chicken manure, tapos araruhin mo. So, Tapos yung mga grass doon na nandun, napatay o magiging fertilizer na yun. So, ito na po ang ating finished products. Kanina, nililipat pa lang, tinatransplant. Ngayon, ito na po. Day 1 ng transplant. Day 1 po ng transplant. Ngayon po, update po namin kayo pag malaki na po at luluto na po namin. Luluto talaga, no? Pamimigay na rin, syempre. Kung masyadong marami, pamimigay. Kasi pinag-aaralan lang po namin muna 3, 4, 5, 6, Kasi ito rin yung po yung balak naming inegosyo in the near future. Kasi gulay is life po talaga. 120 na 120 na saka. Medyo marami na rin po yun. Sa spacing ko, di ko alam, mag-comment kayo kung Tama. kung malapit-lapit, parang 1, 2, 3 inches apart. Pwede ko naman i-maximize siguro ganito dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 para mas ang ginawa ko lang 3 kada container. Ito try lang syempre. Kung sobrang pwede mo siyang dagdagan pa. So yun guys, ang ating finished products na pechay. Po, luto na ang ating sarsyadong galunggong. Hindi ko nilagyan ng water. At luto na rin po ang ating Hindi ko rice. magsasangot pa. Yan. Taob kaldero na naman po to later. Magpa-fried rice pa raw po. Yan. Ayan po, didiligan na ang ating pechay. Pechay talaga. Didiligan ng ating pechay. Para lumagulago ang ating pechay. At pag lumaki, masarap na siyang kainin. Hinaan mo lang siya. Ay, nag-aaway po yung mga pusa ko. Diyos ko, walang katapos ang pag-aaway talaga. Bakit natatawagan kita? Sabi niya. Bakit natatawagan ka? Kung nakaroaming ako. Ay, pwede ba yun? O, pinaroaming ko yung number para matawagan ako ganyan. Ayan po si Marites, ang aking sister. May kinikwento. Back tayo sa ating farming. Yan, dinidiligan na po.